pinapalabas kami kasi alam kasi ng doktor na yung mga sakit niya hindi na kaya doon. Ngayon, sabi sa amin ng doktor, i-reference kami ng Tacloban. Bibigyan kayo ng referral para sa puntang Tacloban. Oo. Sabi naman nito, tutong kinakasama ko na, sabi na, kung dadalhin na daw ako sa Tacloban, wag na lang kasi alam kasi niya yung mga sakit niya. Ano bang sakit ni tatay? Bone cancer. Tapos UTI na acute na, yung malala na. Tapos mataas yung sugar niya. Tapos diabetes. Na-diagnose po talaga siya ng bone cancer. Good morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Edna Condor. Ring of Partners na kami sa Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalingap. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Hindi siya basta babae lang, siya'y haligi kahit nag-iisa. Sa mundong magulo, siya ang paalala na may liwanag ba. Edna Condor, huwarang tunay, sa bawat laban tasno ang taglay. Tumutulong sa kapwa sa dukha't nangangailangan. Deputy ng grade, sa tapang walang kapantay. Sa bawat video may pusong alay, kwento ng buhay para sa tunay na gabay. Hindi lang inspirasyon, kundi aksyon. Sa channel niya, damang-damang malasakit at misyon. Yung humingi po ng tulong na tumawag sa ating Ambadyo with the Great. Andito na po tayo. Samahan nyo kami mga nanay. Siyempre, kasama natin yung Yaski TV. Kita na din sa vlog. And of course, ayun. Good afternoon kay Nanay Susana Lagrimas, di ba? Nanay Susana Lagrimas. Siya po yung tumawag sa aming Ambadyo with the Great. Para po mabisita natin itong inilulog niya ng tulong. Kaya andito po kami ngayon. Pinapunta po kami ng aming head, Ambadyo with the Great, para po bisitahin ang pamilya ito. Ayan. Maupay. Gandang hapon, Nay. Istorbohin lang kita sandali, ha. Sige, dito na lang. Dyan lang. Pagsandal lang sa to. Okay. Pahinga kulop, Nay. Maulan na hapon sa lahat. Kumusta, Nay? Hindi. Ano problema yapon. Bago po tayo magkwentuhan, Nay, sandali, pakilala lang po muna ako. Ako po si Edna Condor. Edna Condor. Opo. Yoli. Opo. Nandito po kami ngayon kasi po pinapunta kami ng aming head, si Ambadyo with the Great. Dahil nga po doon sa tumawag ang aming si Nanay Susana, ang coordinator po dito sa Rawis. Dahil nga po sa nangyari sa inyo. Pwede mo ba sa amin maikwento kung ano po nangyari? Sandali lang po, na marunong ka po magtagalog? Marunong. Magtagalog na lang po tayo para sa viewers pangkalahatan. Tapos pinapalabas kami kasi alam kasi ng doktor na yung mga sakit niya hindi na kaya doon. Ngayon, sabi sa amin ng doktor, i-reference kami ng Tacloban. Bibigyan kayo ng referral para sa puntang Tacloban. Oo. Sabi naman nito, tutong kinakasama ko na, sabi na, kung dadalhin na daw ako sa Tacloban, wag na lang kasi alam kasi niya yung mga sakit niya.
Ano bang sakit ni tatay? Bone cancer. Tapos UTI na acute na, yung malala na. Tapos mataas yung sugar niya. Tapos diabetes. Yung, Diagnose po talaga siya ng bone cancer. Okay po. ganun ang nangyari sa kanya. Tapos nung paglabas namin, ng ilang araw lang, gumaling naman siya. Tapos, okay na, gumaling siya. May naramdaman siya, sumakit daw yung paa niya. Humiga, tuluyan na siya, mami. Hindi na talaga siya nakabangon. Tapos, yung paa niya, nagkasugat-sugat. Tapos, may malaki siya ditong sugat sa dito sa puto, dito. Tapos, kung makikita nyo, yung ano niya dito, banda rito, itim. Sa may paa talaga. O kasi diabetic siya di ba? So, nangingitim talaga yung... Ang pagkaalam ko kasi, ma'am, hindi pa siya talaga mamamatay dahil hindi naman siya pag kinakausap, okay naman sumagot. Tama siya sumagot. Tapos, nung kagabi na, sinamahan ko talaga siya buong hanggang alas 7, hanggang dumating ng alas 2:40, nandun ako sa tabi niya. Pinainom ko muna ng gatas. Tapos sabi ko sa kanya, teka lang ano ko lang yung tasa, ibabalik ko sa lamesa. Tapos sabay ako nag-CR. Pagbalik ko, wala po 10 minutes ma'am na nakakaraan. Wala na siya. Ano na talaga siya, gumano na talaga siya. Tapos ginising ko, wala na. Pero sinabihan kayo ng doktor bago kayo lumabas ng hospital sa mga pwedeng mangyari. Okay. Sabi kasi ng doktor, kung pupunta yung Tacloban, yung mga manas mo, parang pasisip-sipin doon, parang may gamit na ilalabas yung tubig sa katawan niya. Yun lang ang pwedeng gawin. Daw okay. Sabi niya, pero yung iba niyo, kasi yung niya, yung kidney niya may tama tama na din. Yun lang ang pwede niyo gawin, sabi niya. Yun lang ang magagawa yata sa Tacloban ng hospital. Pero kung mayroon naman po sa inyo tutulong na sapat, malamang baka yung iba mo sakit, makuha. Kumain pa, pero sabi ng doktor, na yan, complicated, dapat doon pa daw yan. Komplikado na talaga yung kasi madami ng ibig sabihin madami ng komplikasyon. Kasi yan, siya ma'am, mahigit 2 taon, lagi nakahiga. 2 taon? Oo. Bumabangon lang siya, gumagaling, 1 araw, 2 araw. Tapos kung makahiga yan, tuloy-tuloy na yan. Hindi na yan bumabangon, humihingi na lang pagkain, tubig. Tapos kukuha na lang siya sa diaper. Tapos kung minsan wala ako nabibili ng diaper kasi mga kabahalan, minsan wala talaga gipit. Pinapaan ko siya sa timba. Hindi rin hindi rin napapasok sa timba kasi parang na nga siya, mahina na. Anong taon siya na-diagnose na may bone cancer? Naalaman kasi namin yan nung 2022 yata. Bali 3 years na after siyang ma-diagnose. Ganyan, sabi niya kasi alam na daw niya yung sakit niya dahil sinabi na daw sa kanya ng doktor. Kasi paminsan-minsan nagpapacheck up yan. Hindi ako nakakasama kasi may naman kaming bata nag-aaral. Kasi maano pa man niya, kaya pa niya. Nung pa lang sinabihan siya sa doktor. Hindi siya sa akin nagkwento, nung malala na nagkwento niya sa akin. Hindi niya ako intindihin kasi gano'n na talaga ang kalagayan ko. Mayroon talaga akong sakit na hindi malamig-nasan. Ano yun? Ilan anak niyo na 2 lang. Andun sa Maynila yung isa. Malalaki na. Andito yung grade 6, yung pangalawa. Isa naman nandoon na may asawa. Wala rin sa amin na ibibigay yan, ma'am. Kasi ang asawa rin, kontraksyon ng trabaho. May 3 anak na. Minsan humihingi ako, nabibigyan ako pero naghihintay pa ako ng ilang araw bago ko nabigyan. Minsan pinakamataas yan, 1,000. Okay, Nay, tawagin nyo na lang po ako, Nay Edna. Nay Edna. Wag na po, ma'am. Thank you.
Oo, Nay Edna na lang o kaya Nay Edna na lang. Okay. Ang ganun yan, naib na ano yan kasaysayan. Nagtiis ako ng mahabang panahon sa pagsisilbi sa kanya. Pag-asikaso, lahat nagbubuhay sa amin, Ma'am Edna. Ay, Nay Edna, ano lang, kulang kapatid ko, nagsasaibdigan lang. Kapatid mo yung talagang tumulong sa inyo sa pagpipidikap. Mabuti nga, sabi ko, hindi ito nakapag-asawa mo kapatid. Binata. Kung nakapag-asawa, wala talaga kami. Nay Edna, kung ano, makakain. Doon na lang talaga kami umaasa dyan sa pidikap. Ako na ramdam kita, Nay, kasi ako din ang ikinawala ng asawa ko is cancer din. So, alam ko kung ano pinagdadaanan pag mga ganyang sakit. Dumaan ba si tatay sa, nag-chemo ba siya? Ano bang hindi natikman yung chemo. Anong ma-diagnose siya na may bone cancer siya? Hindi siya Ayaw niya. pagamot? Ayaw niya kasi Okay. ang pagkakaintindi niya, Nay Edna, sa chemo, pinapatay daw lahat yung mga ugat. Sabi niya baka doon daw naging madali ang buhay. Mas mapadali siya, yun ang iniisip Ganun niya. ang pagkakaintindi niya talaga doon. Kasi yun, di ko naman siya pinilit kasi siya naman nagdidesisyon niya sarili niya. Yun ba? Sinunod-sunod ko yan hanggat sa umabot. Pero pinagsasabi ko, wala akong naid na araw na hindi ako umiiyak. Ramdam ko yan. Lagi akong talaga umiiyak minsan. Karadas ako ng parang nararamdaman ko gutom. Hindi ko lang pinapahalata kasi ayaw ko rin na parang mapiktuhan siya. O kasi pag ang pasyente natin ay may ganun, bawal din silang mag-isip, may stress. Danas ko yan, Nay, kasi ako kahit anong pag di ko na talaga kaya, sa CR ako umiyak, hindi lang ako makita ng asawa ko. Danas ko yan, talagang ganun. Oo, naintindihan ko po yan. Ay doon man, kaya naiilo ka sa kamera. Oo, nakaharbas. Ito lang ako. Nung bandang huli na, nung ilang araw na, sabi ko sa kanya, parang kinukuanan ko lang siya kung gusto pa niya bumalik sa ospital. Sabi niya, wag na. Kasi sayang din yung gagastuhin nyo, sayang din yung pagod mo. Wala rin naman ako, hindi naman daw siya maliligtas. Parang sabi niya, isusuko ko na lang yung sarili ko sa Panginoon. So, ibig sabihin, naniniwala si tatay na kahit anong gawing pagpapagamot, hindi na talaga siya maliligtas. Alam niya. Siguro naririnig din niya yung sinasabi ng doktor pag nasa okay, kaya pala. Kasi pag nandun sa sa ospital, nakapikit lang yan, pero isip niya, alam niya talaga nangyayari. Nakikinig siya. Ay, naku, Nay. Ang hirap talaga pag ganyang senaryo, mga Kanainays, Kalinga Partners. Ako ramdam ko yan kasi pinagdaanan ko din yan. Kaya lang maswerte pa din tayo, Nay, kasi dumating yung point sa atin na mga ganong struggle sa buhay, malalaki na yung mga anak natin. Kasi iba pa din pag maliliit pa talaga. Iba yung hirap, diba? Yung sa malalaki, kahit pa paano, nakakaano ka rin. Parang ano ka ng maluwang kasi hindi mo na iniisip na hindi na ito mahirap. Malaki na, diba? Okay. Hindi kagaya na maliliit na talagang anuhin mo siya, aarunggain mo ng gusto na makakain lang, makapag-aral. Oo. So, Nanay, may na ba kayo, schedule na ba kayo kung kailan ang libing? Kasi yung kapatid niya, dalawa lang kasi silang kapatid. Yes. Kapatid. Yung nandun sa Maynila, mas matanda sa kanya. Kahapon, nag-usap kami. Sabi niya, uuwi daw siya. Sabi niya, pag umuwi daw siya, pinapagawa ng siyam na araw. Pero kung hindi naman daw siya uuwi, pinapalibing na lang ng 5 araw. Kasi para daw hindi naman kami gaano mahirapan. Kasi wala rin yung kapatid niya. Matanda na rin, kinakasama rin, tumboy. Wala rin trabaho sa Maynila. Inaasahan din yung mga anak niya, makakain lang siya. Pero wala rin talaga akong maasahan doon sa kapatid niya kasi mahirap din.
Mahirap din sa mahirap sila. Okay. So, ayan nanay. Taos puso po kami nakikiramay ha. Pinapunta po ako dito ni Amba Joey, ang aming head, para po ibigay itong paunang tulong at antabayanan lang po natin kasi kanina sa live mayroon pong nagdagdag ng tulong para sa inyo, kaya lang kasi wala dito si Amba, nasa Cavite pa, so antay-antay lang tayo pag naipadala yon o kung anong desisyon mamaya, kung anong plano niya para maipadala yung dagdag na tulong sa inyo, malalaman nyo na lang po. Okay po, Nay? Sa ngayon, ibigay ko po muna itong paunang pinabibigay kahapon. Okay, Nay? Amba, ibigay ko na yung pinadala mong paunang tulong kay nanay para kahit paano magamit nila muna sa pangkapi-kapi or ano. Tapos, tulad ng sabi ko, intay-intay na lang si nanay doon sa mga susunod na tulong na ipapaabot mo sa kanya. So, hintay na lang natin yung ano ni Amba Joey. O, ayun, Nay. Ang nagpabigay po niyan ay si Sis Marcelina Fedorowicz. Ano pong masasabi mo kay Sis Marcelina? Salamat po, malaking salamat. Kahit pa paano natulungan niyo ako sa kabutihan ng puso niyo, di ko inasahan mabibigyan niyo ako. Salamat. O ayan, Nay, paano hindi na kami magtatagal kasi ang sama ng panahon, ayan, kung naririnig nyo, grabe yung kumukulog kanina pa. Kaya natagalan din kami papunta dito kasi maya-maya sumisilong kami kasi umuulan talaga. Oo, mula doon punta dito. Kaya silong kami ng silong. Kaya nga, ang dilim na naman ng kalangitan, mga kanay. Baka narinig nyo yung kulog. So ayun, Nay, ha? Ano pong masabi mo sa ating Amba Joey the Great? Sir, salamat po. Malaking salamat po sa kabutihan ng puso mo. Marami po kayong natutulungan. Isa na rin po ako dyan. Salamat. Okay. So, Nanay, ano ang mga sa ngayon habang ilalamay si tatay? Ano sa tingin mo yung mga problema nyo pa na kailangan nyo ng tulong? Po yun sa yung dito. Tapos yung pagpapansyon. Yung alin, kabaong? Opo, ito sa kabaong. Tapos sa pagpapansyon. Tapos yung sa pagdadasal kasi 2,000 hilingi sa akin, 40 days. 2,000 yung bayad ngayon sa padasal? Oo, diretso na po yan ng mga 40 days. Oo. Yun, tapos yung araw-araw yan na dasal, di ba? Oo, yung magpapamisa, 1.5 yata. Sa misa, sa pagi. Yun ang problema ko. 1.5 yung sa simbahan, sa misa. Tapos yung sa padasal, 2K. Okay, sige, Nay. Yun lang ha. Di na kami magtagal. Okay. Condolence na lang sa buong family ha. Pakatatag lang. At tulad nga ng sabi ng kalahatan, ng karamihan, acceptance is the key para kahit papano gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Tanggapin na lang kahit masakit sa kalooban. Oo, kahit masakit na masakit, wala na tayong magawa. Yes. Yun na talaga. Mag-focus na lang tayo sa mga naiwan, sa mga anak o kung sa mga apo. Okay, Nanay, bye-bye na po. Bye-bye. Okay. Mga kanainay, kasalukuyang ginagawa, nag-iimbalsamo? Oo. Kasalukuyang pong ini-imbalsamo ang katawan ng asawa ni Nanay. Kaya dito po kami nag-interview sa labas. Kanainay, pasupport po sa ating founder, Kuya Bal Santos Matubang, at Ina Vlogs and Kalinga Prab para po sa patuloy na pag-ingat. And syempre po, thank you sa ating mga sponsors na palaging andyan sa ating paglingap dito sa Northern Samar. Of course, Manayter Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Beth, Sis Marcelina Fedorowicz, Sangkay Ima Vlogs, Miss Irene DB, Sangkay Ima Vlogs, Ma'am Salinagan, Sis Claire Asan Malinikaan, Ma'am Beverly Penso. Thank you po. Sis Marites Atienza, thank you po. And syempre po, pasuportin po palambing Dagliti Moral non headed by our Amba Joey the Great. Ang yung lingkod po kanay Sid na Kondo, Yansky TV, Nelson TV Official and Remix TV. And pasupport din po sa ating mga volunteers na nagsisimula pong pasukin ang mundo ng YouTube. Annabelle Mix Vlog, kasama po natin. Pasupport po, may channel po yan. Ayan. Brinda Baluyot, Mida Militar Vlogs, Nympha TV, Jennifer Hiray, and Rina TV Official. Okay, bye-bye! Bye-bye po.